Agaw atensyon ang privilege speech na ito ni Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa nito lang July 31. Binuksan niya ang diskusyon tungkol sa matagal nang pinagdedebatihan online na ang tinutukoy di umano na land of Ophir sa Biblia na isang lugar na pinaniniwalaang sagana sa ginto. Posible raw na Pilipinas? Naging basehan daw ng kongresista ang Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas o General Collection of Documents Relating to the Philippine Islands. The navigational guide nung sila po'y nagsimulang maglayag started from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, Sumatra, Moluccas, Borneo, Sulu, to China. Then, finally, sa tapat daw ng China ay pulong-pulong mga isla, muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pagkepeta, ang pangalan ng mga islang ito, Ophir. Tayo lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng China. Ang pahayag na ito ni Congressman Fernandez umani ng samut-saring mga reaksyon. Ibalik ang tunay na pagkakakilanlan, lahing Ophirian, lahing Hebreo. Walang ebidensya na magpapatotoo sa sinasabing land of gold o operang Pilipinas ayon sa Biblia. Ito ay isang forma ng disinformasyon upang maninlang ng kapwa. Pero ito ang hindi maitatanggi at maraming ebidensya o resibong magpapatunay na ang sinaunang Pilipinas napakayaman talaga sa ginto. Bagay na mapapatotohanan ng 75 anyos na ngayong si Tatay Berto. Dahil maski hindi niya naabutan ang mga panahong yon, noon namang dekada 80, nakapulot siya ng mga sinaunang kagamitan na yari sa tunay na ginto. Yung parang helmet, nandyan. Yung isa, mga sinturon. Ang iba, nalimutan ko lang para kung nanalo sa loto. Makapira na, makahaon sa kahirapan. Ang ilan pa nga sa mga ito, ayon kay Tatay Berto, naka-display ngayon sa museum. Pero makalipas ang mahigit 4 na dekada, ang naka-jackpot noon ng ginto, bumalik sa payak na pamumuhay. Imbis na kapira, mayroon ang mga gulo. Tatay Berto, ano ang gintong kwento mo? Dito sa bayan ng San Miguel sa Surigao del Sur, napulot ng nooy bulldozer operator na si Tatay Berto ang artifacts na bumago sa gulong ng kanyang kapalaran. Noong naaraw na ito, doon sa ginawa namin ng kalsada, pinulot ko yung mga ginto. Ang eksaktong lugar kung saan niya nakita ang mga ginto, private property na ngayon. Dito ko sa makita yung mga gold. Hanggang dulo. Kabilang sa mga nakuha niya rito, ang sinturon, helmet, lahat gawa sa purong ginto. Pagpulot ko, pinunasan ko, ginto nga eh. Ang mga gintong kagamitan, agad niyang isinilid sa sako at saka inuwi sa kanilang bahay. Halika, tignan mo yung napulot to. Ito ba tong ginto, Berto? Ginto yan. Mayaman na tayo, Berto! Ang asawa ko yung natakot. Ang sabi ko, ginto ito. Samantala, para makahanap ng bibili, Pumunta ako sa kumbento, pwede ba makatulong kayo sa akin? ang artifacts na napulot ni Tatay Berto, ibinenta niya sa isang kolektor. Ang una ko nabintas, mga 60,000 siguro yon. Maabot siguro ng mga milyon. Hanggang sa paglipas ng mga taon, nalaman na lang daw niya na nakadisplay na ang ilan sa mga ito sa isang museo sa Maynila. Hindi bababa sa 15 hanggang 30 kilos ang kabuuang bigat ng mga gintong nakuha ni Alberto. Kilala bilang Surigao Treasure. Naaaring ginawa at pinakinabangan mula 10th hanggang 13th century CE. Nabanggit ito sa Laguna Copper Plate inscription at sa mga sinaunang Chinese record. Dito ay isang social marker o palatandaan at antas sa lipunan. Yung isa pang importanteng nakulpay ay yung golden bowl. Mayroong bigat na 303 grams. Maaaring ito ay lalagyanan ng mga putin o likido na ginagamit sa mga seremonya ng panggagamot o ng pakikipag-ugnayan sa mga Diyos.
Nagbili ako ng lupa, bili ako ng kalabaw, bili ako ng araro, saka bili na ako ng bahay. Maraming mga tao nag-interes sa akin. Tapos may maghingi. Yung iba magsabi, "Bir, tulungan mo ako kasi yung bata ko masakit. Bir, wala na akong pambili ng kabaong." Iko, sige, bigyan taga. Pero mag-ingat daw sa mga buenas dahil baka may dala rin itong malas. Ay, nagulo yung buhay ko tungkol sa ginto. Berto, bakit parang bukas ang pinto ng bahay natin? Nariyang sina Tatay Berto, nilooban. Binigyan ko siya ng pira at saka yung iba pa. Ang mga kulintas sa mga anak ko at saka sing-sing, ako relo at saka relo ng asawa ko, kinuha. Sunod-sunod din daw na nagkasakit ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Napirahan ako noon. Tsaka yung asawa ko, may sakit na sa heart ang sakit. Yung pira ko sa bangko, naubos. Hanggang taong 1996, si Tatay Berto na byudo. Pagkamatay yung una kong asawa, nakahirap-hirap na. At nung minsang naaksidente siya sa motor, napilitan din daw siyang magsangla ng ilan sa kanyang mga naipundar. Napirahan ako noon. Tinanggal yung abdo ko at saka yung mata ko, hindi pa natupos. Sa ngayon, wala na raw hawak si Tatay Berto ni isa sa mga nakita niyang ginto. Ang tanging naiwan sa kanya ang nabili niyang bahay at ang koprahan niya sa Surigao. Ngayon, iniisip ko lang, yung pira nga na nangawala, pabalik ba kaya? Bahala na ang Diyos kung anong tulong niya sa akin. Yung iba na sa museum, ako kung makita ko yon, sir, yung tandaan ko yon. Samantala, balikan natin ang pinagdedebatihan kung Pilipinas nga ba talaga ang tinukoy na Land of Ophir sa Biblia. Lupaing sagana raw sa ginto. Ang farthest east side ng mundo is Philippines. Yun ang isang fact na pwedeng mag-triangulate sa hypothesis na Philippines is Ophir. Sa history book ng mga Kastila, may nakalagay doon kung paano mo malalaman kung saan ang Ophir. Nandun mismo yung ruta. Alam ang pinakadulo, Pilipinas. Ophir, Pilipinas. Spanish document. Many of the Bible experts are in agreement na hindi sa Pilipinas ito. Maaaring ito'y mas malapit sa Middle East. Actually, baka na-feeling ko, komentaryo yung Ophir na yun doon sa libro. Walang Ophir. Walang sinabi si Pigafetta na ang Ophir ay ang Pilipinas. Walang katumbas na halaga sa piso o kahit anumang salapi ang mga artifacts mula sa nakaraan. Ayon sa National Cultural Heritage Act o RA 10066, kapag aksidenteng nakatagpo ng mga ginintuan o kahit ano pa mang uri ng artifact, marapat na ipagbigay alam agad ito sa National Museum o sa National Commission on Culture and the Arts. Kung totoong sagana ang Pilipinas sa ginto, bakit tila marami ang hindi nabiyayaan? Sana ang biyaya ng Panginoon at kalikasan sa isang iglap hindi maglaho na para lamang isang gintong panaginip. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.